Magandang araw sa inyong lahat. Ako pang inyong lingkod, Architect Albert Bersosa. At sa lahat ng mga architecture students sa buong Pilipinas na nanonood ng channel ko, welcome po. Mapa-umaga, hapon, or gabi nyo man napapanood ang video tutorial nito. So keep watching till the end. Marami akong nababasa isang Facebook group na tumatalakay sa architecture na nagtatanong kung kukuha ba sila ng architecture, dapat ba magaling kang mag-drawing, o paano kung hindi ka magaling mag-drawing, pwede ka pa rin bang kumuha ng architecture. So sasagutin po natin yan, guys, no. So ang sagot natin po sa tanong na yan, na laging tinatanong ng mga incoming architecture students, ay oo at hindi. Hindi kasi tuturuan ka naman ng instructor nyo mula sa pinaka basic drawing or drafting hanggang sa pinaka mahirap na drawing exercises, hanggang sa matuto ka na mag-drawing na ng sarili nyo, no? At ang importante diyan, guys, kapag umaakyat kayo ng taon or ng year, yung drawing skills mo ay nag-i-improve, guys, no? So wag naman yung tatanggapin mo na lang sa sarili mo na hindi ka talaga marunong mag-drawing, so hanggang dyan ka na lang. Tandaan nyo, guys, there's always a room for improvement. So bear that in mind, no? At yung isang sagot ko na oo kasi isa sa mga basic skills na dapat na meron ng isang future architect ay magaling ng mag-drawing or magaling mag-drawing kahit sa manual drawing or technical drawing. Teka, wait, baka maguluhan kayo dun sa pagkakaiba ng dalawang yon. Pag sinabi ko sa natin na manual drawing, yung bang gagamit ka lang ng pen or ng ball pen or any writing instruments, without the aid of an instruments para makapag-drawing. Yung puro linya lang, kumbaga mag-sketch ka lang, gamit lang ang pencil mo at ang ball pen mo, o ng pentel pen, ng Curicolor, o anumang klase ng pang drawing na meron ka. Tapos yung pangalawang klase naman ng drawing ay yung tinatawag natin na technical drawing. Pag sinabi nating technical drawing, yung drawing na ginagamitan natin ng drawing instruments kagaya ng T-square, ng scale, ng triangles, etc., no? So sana wag nyong ma-confuse sa pagkakaiba ng mga yon. So balik po tayo dun sa sagot natin na oo, kasi kailangan natin na maging mahusay or maging magaling sa pagdodrawing para ma-present natin ng maayos yung future project na gusto ng kliyente natin. Minsan kasi may mga client natin na gusto nila magandang maganda yung perspective, yung architectural drawings,
na i-represent natin sa kanila, no? Hindi yung yung pichi-pichi lang o kunwari lang drawing makabuo ka lang ng plano tapos na. Hindi ganun yun, no? So, so kailangan talaga na expert ka sa pagdodrawing. Hindi naman sa kailangan mong maging parang Leonardo o Michelangelo sa pagdrawing, no? Yung sapat na yung yung skills mo na may present ng maayos sa kliyente mo yung drawing. Okay? And remember guys, sabi ng instructor namin noon, share ko din sa inyo, no? Meron dalawang klase ng architect. Yung una ay yung trained architect. Pag sinabi natin trained architect, yun yung pagtungtong mo talaga ng first year college, wala ka talagang kaalam-alam sa drawing, no? Kumbaga bano ka, no? Bano ka, ibig sabihin wala kang kaalam-alam na pagdating sa basic drafting. Pero pagdating naman sa pangalawa, ito yung tinatawag natin na born architect. Ibig sabihin, talagang bata ka pa lang, magaling ka na. At kung isa ka sa mga nasabi ko kanina na trained architect, ang video na to ay para sa inyo, no? So, watch and learn and sit back. So, punta na tayo sa 10 tips kung paano improve ang inyong architectural drawings. Number 1, improve ang inyong detailing. Isa sa mga essential elements ng isang architectural drawing or simply drawing ng isang architecture student ay yung pagkakaroon ng madetalye na drawing, no? Ito ang nagbibigay buhay sa drawing natin. Kunwari, yung bubong, para magmukha siyang bubong, lagyan mo ng mga linya-linya ng pa-horizontal or vertical na paalon-alon. Kunwari kung yan ay shingles, kung yan ay corrugated, kung yan ay long span. So, madidetermine yun sa uri, no? At kunwari, yung wall finishes. Ang wall finishes iba-iba, no? Kunwari, kung gusto mong gawing plain yung pader, gawin mo lang siyang plain. Kung gusto mong synthetic, anti-finish, o ano pa ba yung iba, lagyan mo ng mga masonry, 'di ba? So, papakita mo na ganun ang finishing ng pader mo, etc., no? Tapos yung mga tiles, lalagyan mo ng grooves, yung mga kalsada, lalagyan mo rin ng batik-batik, ganon. Isa pang example ay yung kunwari gagawa ka ng puno. Siyempre, titignan nyo yung features ng puno. So, kung yung kunwari yung trunks, para gawin mong katotohanan kung yan ba straight or nakabaluktot, tapos tignan mo yung texture kung yan ba magaspang o makinis, tapos may mga pa vertical na pattern ba o may pa horizontal pattern, ganon. Tapos siyempre lalagyan nyo ng branches, tapos mga twigs, then mga dahon-dahon na, tapos alam nyo pa kung ano pa yung shape ng mga dahon-dahon, pwedeng pa haba, parang patusok o pabilog, no? Depende yan sa klase. So, tapos wag naman yung isa straight lang yung branch, tapos o yung trunk, tapos pabilog na yung taas.
Alam ko maraming gumagawa nun time namin yan eh. Tapos mayroong 3 branches lang na pagkatapos ng trunks, ganun na gumawa yung mga kaklase ko nun eh, naalala ko nun. At para ma-practice nyo to, try nyo mag-umpisa sa pagtingin sa mga object. Tingnan nyo yung mga details nito. Tapos, unti-unti nyo gayahin hanggang sa masanay yung imagination nyo, no? So, try nyo gayahin hanggang sa matuto kayo at masanay kayo. Number 2, improve ang casting ng lights, shades, and shadows. Isa sa mga importanteng skills o elements na kailangang improve ng isang architecture students ay yung pagkakas ng mga nabanggit natin, no? Yung light, shades, and shadows. At alam natin kung saan nakaharap yung object natin sa light source, no? At saan nagkakas yung shades at shadows nito. Ganong paraan, nabibigyan buhay nito yung object natin, no? Gaano man ito kasimple. At sa ganong paraan ay may papakita mo yung deepness nung drawing na ginagawa mo. Kung alin ba ang mas malapit o mas malayo. Tapos kung yan ba ay rough, kung yan ba ay straight, plain, o pa-curve or pabilog, no? So, may papakita nyo sa light, shades, and shadows. Number 3, improve at pag-aralan nyo rin yung tinatawag natin na line values or languages of lines. Siguro sa mga first time na makakarinig nun, ano ba yan? Yung line may attitude. Hindi tayo tumutukoy sa attitude, no, or ugali. Kung hindi kung gaano kanipis o kakapal ang object line na ginagamit natin. Actually, maraming klase ng lines na ginagamit sa architecture. Nandyan yung object line, nandyan yung hidden line, phantom lines, property lines, broken lines, tapos yung section lines or cutting lines. At marami pang ibang klase ng line values or languages of lines. Kailangan pag-aralan nyo yan. Magagamit nyo yan sa pagdodrawing ninyo. Kasi dapat alam natin kung kailan natin paninipisin o pakakapalin yung lines na ginagamit natin sa drawing. Kapag malayo yung parte ng drawing, manipis. Kapag malapit yung portion ng drawing, makapal syempre, no? Ganun naman yun eh. So, maganda kasi tignan sa isang architectural drawing or drawing na iba-iba yung linya na ginagamit nyo doon. Hindi lang iisa. Kasi kung isang klase lang ng linya, pangit tignan. Hindi appealing sa mata. Number 4, improve ang letterings ninyo. Okay, siguro magtataka kayo kung bakit isinama ko ito sa 10 tips ko, no? Mangyari kasi na isa sa mga tinitignan namin mga architects ay yung kung paano mo i-present yung drawing mo ng maayos kasama na dun ang letterings natin, no? Siyempre, pag magbabasa tayo ng plano, kailangan maintindihan natin yung content nun. Importante yun sa atin.
hindi tayo maaaring gumamit ng letterings na mahirap basahin. Ako, pag gumagawa ako ng plano, puro capital letters lang tapos gothic lamang yung ginagamit ko, no? Pero kanya-kanyang teknik lang naman yan, no? Depende yan sa mga gumagawa ng plano, depende yan sa mga nagde-design. Importante sa skill sa pag-lettering ay yung kamay mo kailangan ay steady para makagawa ka ng pabilog at pa-vertical at pa-horizontal na straight lines. Importante yon. Tapos yung mga letterings mo pantay-pantay, hindi umaakyat, hindi bumababa. Number 5, improve ang iyong background at foreground. Pag sinabi nating background, iisa lang po lamang yan, no? Yan po ay yung kalawakan or yung langit, no? O yung sky sa English. Tapos yung background, yung tinatawag natin na foreground. Sinabi nating foreground, ito yung tinutungtungan ng project natin. Maaring yung project natin ay nakatungtong sa lupa or nakatungtong sa tubig. O di kaya naman ay nasa malapit sa tubig or dalampasigan. Sa ganitong paraan, ang paglalagay ng background at saka foreground ay nabibigyan buhay natin yung project natin. Number 6, improve ang architectural entourage. Sinabi po natin na entourage, hindi yung entourage na gaya ng sa kasal ha, iba po yon. Pag sinabi kasi nating architectural entourage or simply entourage, ito po ay tumutukoy sa kasama ng background at saka foreground. Kagaya ng mga tao, ng mga hayop, kagaya ng aso, pusa, sasakyan, sa lupa at saka sasakyan himpapawid. Kasama rin dito yung mga puno at saka yung mga buildings, tapos yung mga sasakyan pandagat. Tapos yung mga iba pang features kagaya ng shrubs, yung mga signs, no? Yung mga fountains kagaya niyan, tapos yung mga benches, importante rin yan. At ang paglalagay ng entourage or architectural entourage sa foreground at saka background ay nagbibigay buhay sa object natin para mas lalong maging makatotohanan. At ang paglalagay ng architectural entourage ay karamitan na ginagawa sa exterior perspective. Hindi na po ginagawa yon sa mga architectural drawings kagaya ng section at elevations. Kasi ang pinapakita lamang po sa mga nabanggit natin na drawing na kagaya ng elevation at section at lalo na yung plano yung mismong drawing lamang po, no, yung project natin. Hindi na kailangan lagyan ng puno, ganon, no? Hindi na kailangan lagyan ng shrubs kasi pampatagal lamang yun. Pero kapag masipag-sipag ka naman, pwede mong tagtaran yun, no? Pero kailangan siguraduhin mo na siguraduhin nyo na maipapasa nyo yan sa oras. Number 7, panatilihin pong malinis at organized ang inyong drawing. Alam nyo guys, sa architecture, ang pagiging malinis sa architectural drawing ay nagbibigay presentable or mukhang presentable sa paningin ng tumitingin nito. Kasi tignan ang isang drawing or architectural plan na maraming dumi, maraming patsi-patsi, maraming graphites, maraming nagkalat na
tinta. Minsan yung mga iba na talsikan pa ng pagkain, gano'n, no? Minsan kulay pula, minsan kulay yelo, galing sa bibig ko minsan, no? Joke lang. Remember, kapag hindi nyo ginagawa yung plates ninyo, kailangan takpan nyo ng plastic yan or nakatago para hindi madumihan. Mas malala kapag naiputan yan ng butike, mahirap yun. Mabaho na yung drawing ninyo, madumi pa. At syempre, tandaan nyo rin na kailangan nasa ayos din yung drawing ninyo. Hindi kung saan saan ilalagay yung drawing. Tapos, dapat lahat ng mga yan naka-align. Hindi sila pantay-pantay. Merong mas mataas, merong mas pababa, merong mas maliit o magkaiba yung scale ng isang plano, tapos yung isa mas malaki. Marami akong na-encounter na estudyante na sa kakatipid nila nililiitan nila yung scale nung isang drawing nila para lamang mapagkasya sa 20 by 30 na papel nila, no? Meron nga akong nakita nun yung elevation nila kasi laki ng matchbox or ng posporo. So, panatilihin pong malinis at organisado ang inyong drawing, no? At syempre, pagdating sa filing, kailangan maayos din yan. Kailangan naka-fasten or nakatupi ng maayos. Depende sa hinihiling ng instructor nyo o ng boss ninyo kung sino man ang magre-request ng drawing na yan. Number 8, sumunod sa tagubilin or instruction. Ito, marami akong na-encounter na estudyante ko nung nagtatrabaho pa ako sa koleyo, no? Maraming estudyante ang hindi sumusunod sa instructions. Meron yung mga iba na binibigyan nila kung ano yung hindi mo naman hiningi, tapos kung ano naman yung hinihingi mo, hindi naman nila binibigay dahil sa hindi siya kompleto, tapos hindi pa maayos yung papel na ginamit, no? Tapos may kanya-kanya silang borderline, tapos mayroon silang kanya-kanyang title block, no? Tapos pinakamalala yung sasabihin mo na kulay puti lamang ang gagamitin mo na kulay ng papel. Yung iba gumagamit ng kulay blue, kulay brown, kulay black. Tapos minsan naman pag sinabi mong huwag niyong kukulayan, yung iba kukulayan, no? Tigas ng ulo, di ba? Kaya always follow instruction. Number 9, maglagay at improve ang reflections. Alam nyo guys, sa paglalagay ng reflections, may papakita natin yung materialis ng isang project or drawing kung siya ba ay reflected or hindi. Sa ganung paraan guys ay malalaman natin kung ito ba ay nakatungtong sa tubig, siya ba ay gumagamit ng salamin or hindi. Kung yung bang semento ay glossy, gano'n, no? Or rough or opaque. Kaya pag ginawa nyo to guys, sigurado may impress nyo ang instructor ninyo. Mataas ang makukuha nyo na grades. Tapos yung salamin, pakita nyo rin kung yan ba nakikita yung loob o di kaya ay nagre-reflect yung mga entourage na nasa labas. Number 10,
improve ang scale at balanse. Dito guys sa scale and balance may hihiwalay ang architectural drawing or architectural presentation sa gawa ng isang bata. Kung natatandaan nyo kapag mga bata o tayo ng mga bata tayo ah minsan oversized tapos maliliit yung nagagawa natin na ano, kunwari bahay tapos may malaking puno sa tabi tapos merong maliit na pinto, di ba? Pero pagdating sa architectural drawing, hindi po pwede yung ganon. Yung oversize yung pinto, oversize yung bintana, sobrang liit nung bubong, sobrang laki ng tao, 'di ba? Sobrang haba ng room, mga ganyan, 'di ba? So, importante 'yan, guys, no? Kailangan alam natin kung ano yung tamang sukat ng bawat component ng project natin. Kung gaano ito kahaba, kung gaano ito kataas, kung gaano ito kalapad, tapos yung mga distansya nito sa isa't isa. Importante din yun, no? Para mas pleasant itong tignan sa mata at mas lalo siyang magiging mas makatotohanan. At kaya huwag niyong kakalimutan na improve ang mga nabanggit ko. Yan po lahat yung 10 tips kung paano improve ang inyong architectural drawings. Siyempre, kailangan din na samahan nyo din ng patience at saka practice. Huwag kayong mag-alala, matutunan nyo rin yan kung bano man kayo o wala kayong alam sa basic drawing sa ngayon. Malay nyo later on, magiging eksperto na kayo. So, yan na po guys, no? Kung nagustuhan nyo ang video content natin sa araw na to, huwag pong kakalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel ko. Salamat at magandang araw sa inyo at God bless.